Each story, a journey of hope. Each vocation, a testament of love. Each priest, a mama's boy. Sa huling bahagi ng ating kwentuhan, masisilipin pa natin ang puso ni Father Dags, ang kanyang paglalakbay mula sa sugatan at nagtatanong na puso, tungo sa isang pusong buong-buo na muling nagtiwala sa Diyos. Pag-uusapan natin kung paano siya binago ng mga pagsubok, paano niya tinanggap ang mga himalang dumating, at bakit nananatiling matibay ang kanyang debosyon kay Santo Niño. Kasama pa rin ako, si Mr. Romar Chuca. 2012, April 18. Oo. So, 13 years na sa pagkapari. Kaya nagtapos ako ng Masters in Philosophical Research. Ilang years na nag-aaral ka? 2 years. What year was that na ano? COVID time. COVID time. COVID time. For online? Online. Online na Lasal. Online ng Lasal. Oo. Yun, nung finalo kita, okay, lingaw kaayo or nakakaaliw yung yung the way that you give homilies, etc. May hapon! Maayong hapon! Nakita ko sa sarili ko, may talent ako sa charismatic preaching. Yung the way I talk. Yeah. Oo. May talent ako for this. Sayang naman kung If dirira. dito lang sa four walls ng dito simbahan, lang. ko magagamit to. I met a horrible accident in 2017. Okay. March 26. At kaya nabali itong dalawang kamay ko. Oh my gosh. Talagang yung nakita mo yung advertisement ng KitKat na have a break, have a KitKat. Okay, Ito yung na-visualize nangyari. ko na stop. Grabe, Pero, as in, oo. horrible accident. So, that's the second life. Second life Sorry, talaga. na-curious lang ako kasi if Oo. that's the entire thing, titanium na. Oo. Tapos yung second, hindi lang second life, kasi may intervention ng Santo Niño eh. Paano naman po? Ito, every time I share this with everyone, kahit ilang beses, hindi ko na mabilang yung times, parang I get emotional. Hindi ko maiwasan talaga. Kasi very totoo, very authentic eh. Wala kaming kamag-anak sa Cebu. Pagkatapos ng operation, mahal yung ospital eh. Mahal, as in mahal. Una, right at the site na nadisgrasya ako, nagsimula yung depression ko. Hindi pala madali. Grabe pala. I question God. Sabi ko, Lord, why me? Oo. Why me? Na galing ako nagmisa, papunta ako magmisa. Oo, tapos mangyayari to. O, mangyayari to. Lord, Makita hindi mo- ako umiinom. Uminom ako noon. Oo. Pero I stopped right after first year ng pagka-anniversary ko. I stopped for good until now. Wala akong bisyo, Lord. Ba't nangyari sa akin to? So I blame God. And I even said, I can still remember, I cursed Him. So Lord, hindi muna ako pari ngayon. I will tell every curse word sa iyo. I'm angry. Galit ako sa iyo. Kasi ba't nangyari? Kasi I was overthinking na baka puputulin to. Hindi ko pa alam eh. Parang sinemento lang for the meantime. Dadalhin pa ako ng Cebu from Dipolog. Pagdating doon sa Dipolog, yung another problem naman yung pera. Kasi nasa seminaryo ako noon. Very small amount lang yung natatanggap ko na allowance. Allowance. Grabe, kasi walang paris eh. Yeah. Saan ako maghahanap ng pera? Tas mahal yung ospital. Oo. Mahal na mahal. So, yun yung problema. Nakita ko pa sila mama at papa umiyak kasi wala kaming pera. Hindi ooperahan pag walang pera. Parang ganun. So, sabi nila, buti na lang, may mga taga-Dipolog dapitan, at mga kilala na nagbigay ng pera. Tapos nabayaran namin, 500,000 talaga. Buti na lang yung mga doctors, 8 of them hindi humingi. Sa hospital bill lang yun, yung 500,000. Pagkatapos sabi ng doktor, you have to leave the hospital kasi pag magtatagal pa kayo dito, hinihintay na lang natin yung kukunin na lang natin yung mga staple wars, yung mga tahi. So you look for a kamag-anak or a place na where you can stay. Yeah. Not here kasi mag-accumulate yung bayad bayad nyo. sa bills. Wala kaming kamag-anak.
So, yung last option namin nakita, yung Patria de Cebu. Right in front of the Cathedral ng Cebu. Okay. So, very cheap. Pagpari, kasi parang owned by the diocese yun eh, archdiocese. Pagpari ka, parang 100 plus na lang yung per night. Pero very luma na talagang you will not like the room. Aircon lang yung talagang redeeming factor. Walang TV, wala lahat. I was depressed already that time. So, yun ang naisip ko. Kasi, mahirap eh. May semento, both hands eh. Tapos ito, talagang magang-maga. I was already, yung sa Bisaya, yung nangagho, that's very deep Bisaya. Yung parang, parang every second ginagawa ko yun. Pag naririnig nyo yun, talagang masasaktan kayo. Si mama umiiyak sa, yun, please stop. Ano yun? Parang it's a cry out of pain. Oo, na you cannot say it in words. Doon na lang. Yung parang, every second yun. Sila mama, please stop. Si Bishop nga bumisita. Bishop. Yung present, Kairmare. Kasi masakit pakinggan. Please stop. Sabi ko, you cannot stop me kasi yun na lang yung outlet ko. I am very sad right now. I'm angry at God. Lahat, dito yung bitter ako. Lahat. Everything, 100%. So, please, do not prevent me. Yun. Now, when I was at the peak of my depression, kasi yun yung tanong ko, bakit? Why me, Lord? Holy Tuesday, kami lang ni Mama. What year na was this? 2018 na? Or 2017 pa rin? Holy Week, parang April na yun. April. Oo. Kami lang ni Mama at Papa sa room. So, ito yung itsura. Yung room namin, yung dead end, yung last room. Parang, di ko malala, room 11? Room 1, puno kami. Kasi mura nga, di ba? Yeah. Yun lang yung daan. Okay? Tas may chapel. Tas yung main gate. Puno kami doon. Isang hapon, Holy Tuesday yun. May kumatok sa pinto. Kasi quiet na kami. Pagbukas ni Mama, isang bata. Isang batang lalaki. Na talagang batang-bata na you would not expect na magaling siya magsalita. Na hindi siya yung parang bata na parang mag-stutter. Hindi. Normal na normal. So, na-shock ako kasi si Mama kasi may talagang makwento yan. Hindi siya nakapagsalita nung nakita niya ang bata. Ako, hindi naman ako maka-turn to the left or right kasi nga may semento, in pain, tas wala akong eyeglasses kasi nasira yun. Yeah. So, tas mataas yung grado ko. Yeah. No? So, hindi ako nakakakita. So, hindi ko na lang tininan yung bata kasi useless. Sabi ko, sino yan? Kasi hindi siya nagsalita eh. Parang na-shock si Mama. Sabi niya, Jun, bata. Lalaki, bata. Sabi ko, wala, bakit? So, when Mama came back to her senses, sabi niya, anong sadya mo? Bakit ka nandito? Sabi nung bata, very fluent Cebuano. Ha? Hindi yung batang-bata na parang sa Bisaya, yungit. Hihingi po sana ako ng tubig. Okay. Kasi ako'y nauuhaw. Humingi ako sa kanila, pero hindi ako nila binigyan. Yun yung sinabi ng bata. Narinig ko pa yun. Hindi ko nakita yung bata. Si Mama na-shock. Kasi usually, alam ko si Mama ganyan din eh. Armalite din yung, di ba? So, hindi siya nakapagsalita. So, parang unusual. Iba na yung pakiramdam namin tatlo ni Papa. Parang iba na to. Iba to. Yung pumasok sa isip ko, alam mo, right pagkasabi ng bata na ako'y nauuhaw, when Jesus was hanging on the cross, I thirst. Yeah. Hindi siya binigyan ng tubig. Di ba? Suka, vinegar. So vinegar, yeah. Yun yung na pumasok sa isip ko. Hala, iba to. Hindi, parang we were holding our breath. Parang tumigil yung mundo saglit. Kasi parang di namin maintindihan yung naramdaman namin. When Mama again came back to her senses, bakit tubig? Yun nga, sinabi ng bata, kasi nauuhaw ako. Now, help me analyze yung logic. Pag bata, dapat may kasamang may parents or guardian. Oo. Hindi naman siya mukhang pulubi. Kasi sabi nila, Mama,
talagang malinis. Kulot-kulot pa nga yung buhok. Talagang very, parang transfiguration na hindi naman sobra. Yung parang, ano lang, vibrant lang yung mukha ng bata, yung aura ng bata. Tas positive yung mukha. Kung pulubi ka, hindi tubig yung hihingin mo. You can ask water sa mga karinderya ng Cebu. Di ba? Bakit tubig? Dapat sana pagkain at pera. Yun yung logic na talagang iba-iba to. Bakit tubig? Bakit kami? Na dead end kami. Puno kami. Ng 11. From room 1. Sarog, way muhatag. Parang ganun. Walang nagbigay. Walang nagbigay. So when mama came back to her senses, tumalikod siya, kumuha siya ng tubig, si Papa yung tumingin sa bata, kaya ako nakaganon lang. Deafening silence. Talagang takot kami. Natakot kami. Hindi namin maintindihan yung pakiramdam. Sabi ni Papa na move me, na while Mama was fetching water, the child was looking at me. Na Papa sense as a father, no, na parang the child was giving a sense of power to me. Na hindi maintindihan ni Papa. Parang giving some positive vibes ba? Yung parang ganon, positive energy galing sa bata. Yun yung sa takot ni Papa, hindi na niya makontain yung takot niya, lumabas kasi matatakotin si Papa. Pumunta sa chapel, yung lahat dumadaan sa chapel from yun yung main talaga. Kasi dead end man kayo. Dead end. Okay. Para to breathe in and breathe out. Takot na takot si Papa. Paglingon ni Mama, binigay ng tubig, nagpasalamat. To make it parang hindi fake news, sinundan ni Mama. To cut the long story, nawala yung bata. Kasi parang pagtingin ni Mama, andun pa sa room 11 kami. Mga room 8, kasi small steps lang yung bata. Nabukas yung binto ko. Iiwanan sana ko ni Mama. Kasi gusto niya susundan talaga yung bata para hindi fake news. Para ma-confirm na iba to, extraordinary to. Binalikan ako yung room ko about 3 to 5 seconds lang just to close the door. Pagbalik mo, wala na ako. Wala na yung bata. Pero hindi ko pa alam yun. Tumakbo si Mama kay Papa dun sa chapel. Dumaan. Dumaan yung bata. Sabi ni Mama, yung bata kanina nawala. Dumaan ba dito? Walang ibang daan. Dito lang. Sabi ni Papa, wala. Wala. So takot na silang dalawa. Pumunta sa guard, yung main door. Guard. Nabay ni Agi nga bata. Sabi ni guard, ma'am, wala. Wala mi gaalaw og bata nga musulo dire. Kaya this is a lodging house, no? Kasi baka may mga issues on mga negative issues on like pedophilia or whatever. We do not allow kung walang guardian, parent. Walang bata, ma'am. At secondly, hindi kami nagpapapasok ng beggars. Kasi perwisyo sila. Doon natakot sila, Mama. Bumalik sa kwarto, umiyak. Sabi ni Mama, Jun, sino yon? Sabi niya, Jun, sino yun? Takot si Mama, nanginig. Sila Papa, nanginginig. Ako umiyak na. Habang nakatingin sa ceiling, umiyak na ako. Sabi ko, Ma, yung lumabas sa bibig ko without any reflection, Santo Niño yun. Mabinisita tayo ng batang Jesus. Ma, Santo Niño yun. At loudly, I prayed. Sabi ko, Lord, napaka-timing na alam mo na I am at the peak of my depression, that I wanted to give up, I wanted to commit suicide, I want to end my life. Timing, Lord, na you visited me. I was already bawling, I was crying. Sabi ko, Lord, thank you. Salamat, Batang Jesus. Salamat, Santo Niño, for visiting me. Salamat po. I was already crying. And you know what? The day after, nakatayo na ako. After? Oo, yun yung milagrong na experience ko na doon na-connect sa sinabi ni Papa na while Mama was fetching yung bata, nakatingin sa akin at giving me something na parang may power na energy na very positive. Yun na pala yun. Kasi pagbangon ko, parang I was energized. Nawala na yung heavy breathing ko. Yung hook. Zero, wala. Zero as in nawala. Nakatayo, tas pumunta kami sa Basilica. At nagpasalamat. At nagpasalamat. Tas linya yon ay sacrifice talaga. May 2 sling,
mahaba yung linya. Mm-mm. When I reached that spot na andun na yung Santo Niño, I just cried. Mm-mm. At sabi ko, Lord, ikaw yon. Ikaw yung bumisita while I was at the peak of my depression. Alam mo na kailangan ko yung consolation because I kept on asking you, why me? Na nagmisa ako galing, Mm-mm. I was depressed. Oo. I was mad at you. And when I was at the peak of my depression, you visited me. Ang ganda. Thank you. Nakaganon ako. Thank you, Lord. Oo. Ikaw yun. Santo Niño, Batang Jesus, salamat po. Oo. I was just crying. Oo. Wala akong pakialam sa guard. Yung guard kasi, Oo. op! Wala na. Si guard, alam na ni guard na may malaking hugo to. Oo. Kulo. At Sabi saka ko- yung mga nakapila, maraming pila yan. Okay na yan. Oo. Sige. Sabi ko, Lord, ikaw yun eh. Kasi Mm-mm. nawala ka eh. At alam ko na may mga instances na if you try to line up, Oo. may mga naka-posters na dun eh. Na mga instances na nagpakita yung Santo Niño sa history. Mga 1930s, 1960s, 70s, yung Santo Niño sa dagat nagpakita yung bata. Na-relate. Parang I'm one of them now na naka-experience ng Santo Niño talaga. Sabi ko, ikaw yun, Lord. Salamat po sa pagbisita. Maraming salamat po. Timing ka na nasa depression ako. Peak pa and you visited me. Thank you for giving me the second life. Yun yung reflection ko na this is for everyone. Dalawa eh. Social media. Sa ano. Na sa buhay natin, in our deepest pains, Yeah. God is with us. He can't bear na iiwanan tayong nasa pain natin. Oo. Hindi tayo He really iiwanan ng makes Diyos. His presence felt. Either directly, like what happened to me, or indirectly. Yes, oo. Secondly, He does not just make His presence felt. He also gives us that power, yung binigay ng bata, para makapag-continue tayo. Yun yung Padayon. reflection ko. So, when I gave that as a homily, doon sa 3 years ago, sa mismong basilica, I was invited. As dito sa Oo, Cebu, minor because- basilica talaga. Kasi bumisita yung Santo Niño sa diocese namin. Okay, oo. Sa parish where I was the parish administrator. Oo. Yung homily ko, nakarinig yung Agustinian na pari. Kasi may nag-a-accompany Oo, sa Santo Niño. Oo. Nakarinig siya sa testimony ko. Sinabi niya sa mga Agustinians sa Basilica. And knowing Augustine, philosophical yan. Di yan basta-basta naniniwala sa mga milagro lang, di ba? Naniwala sila. In-invite ako for misa, second day ng novena. That was 2022. Pag-share ko doon, that was Bagyong Odette. Bago lang yung Bagyong Odette doon. Oo. I never expected after the mass, people approach me. Father, men and women, children, even sa online live kasi, everyone was crying. Was moved by your testimony. At doon na nagsimula yung pumunta na yung Shalom World, yung isang Vatican-approved media. Oo. And yung Agustinians na ang nag-book ng ticket for my accommodation and food. So they approved the miracle. Talaga? Kaya nga one day, if I be given the chance to talk to Pope Leo, Oo. si Pope Leo kasi O, di ba bumisita si Pope Leo sa ano? kalinya siya ng Agustinians ng Basilica. Oo. Hindi siya sanga. Sila yung talagang one line. Sila yung kasama talaga. If I'll be given the chance to meet Pope Leo, ito yung sasabihin ko. Na I had a miracle in my place in the Philippines where the Santo Niño appeared and gave me power. At yun na. Tapos na-interview na ako ng mga social media, yung mga shows. No? So marami nang nag-interview sa akin during that time. At okay, ito na. Yun na yung nag-push sa akin. 2 years later, 2019, January, first week, I said, since you gave me the second life, Lord, gagamitin ko tong talent ko to use the social media to preach. Ang ganda. Nagsimula ako mag-preach every day nung pamalandong balik 2 minutos. Oo. Ibig sabihin, reflection within 2 minutes? Within 2 minutes, more or less, Oo. 2 minutes. On the first week of January 2019, hanggang ngayon na yun. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I come to you with a heavy heart,
Life feels too much, and I don't always know what to do. Lord, hold me close, calm my spirit, and let me feel the peace you promise. Sacred Heart of Jesus, make my heart like yours. Help me choose humility instead of pride. Lord, hold me close to your heart and never let me wander far from your love again. Amen. Thank you, Father, na kasi parang you brought us into the and I felt that I was with you in that pain and I think napakita mong tao ka. Oo nga And po. yun yung mahalaga na right now in this day and age, people think of, di ba, clericalism is such a problem right now in the church na parang people think na priests in other na they put them in the pedestal. Oo, Pero yung ganon. I bet hearing this story would allow people to parang yung sakit na naramdaman mo, yung disgrasya, at yung questions. Oo. Yung questions na, ang bait ko naman siguro, tapos ito mangyayari sa akin. Oo. I think a lot of people would appreciate that. And ako personally, wala jud ko naka-expect na naadi ay kay inana nga kwento na istorya. Hindi ako naka-expect na may ganyan ka palang kwento, Father. Salamat for opening it up and allowing us to hear it once more, no? And I think pag makita mo nga si Pope Leo, sabihin mo, Pope Leo, hindi lang baseball pag-uusapan natin, ito rin na. Tell our viewers, paano sila pwede magpadayon? Kasi alam ko, marami silang mga questions in their minds ngayon. Ano yung pwede nilang sabihin? Ano pwede mong masabi, Father, na magpatuloy, yung magpadayon? Meron ka bang final, at least a few words? Kasi sa mga nangyayari ngayon, I think this is the most relevant advice na maibibigay natin. Na no matter how heavy our problems are, just don't give up. Just don't give up kasi walang problemang walang solusyon. No matter how heavy that problem is. And rest assured, yung na-experience ko, yun nga, bakit ako, yung mga nagtatanong, bakit Father kami may cancer din? Oo. Bakit ikaw lang yung pinakitaan ng Santo Niño? Yung sagot ko, kasi ako'y pari. Pag kayo lang kasi, yung family members nyo lang ang makakaalam sa milagro. Ako, I can preach. And God is not done with me yet. Ito na naman, na-preach ko na naman yung Santo Niño. Marami na namang bagong makarinig sa testimony natin. So, God is with us in our pain. Yun yung advice ko. Na hindi tayo iniiwan. He will never leave us. Listen to me, brothers and sisters. God will not leave us. He cannot bear na tingnan tayong nag-iisa at umiiyak na nagdurusa. He will really look for ways to make us feel that He is there. Ang ganda. And secondly, He will give us the power. He is not just there, but He will give us that power, that healing look of the Santo Niño for us to continue life. Please do not give up. Kasi walang problemang walang solusyon. Meron, lahat meron. Just don't give up and pray and increase. Ask for the grace of, Lord, increase my faith. Increase my faith. And thank you for being with me always. Amen. Amen. So, Santo Niño, bato balani sa guba. Oo. Amen. Naiiyak ako sa Bato Malani. Maraming salamat, Father Salamat po. Dags, for being with us dito sa isang episode ng Mama's Boys. And I'm sure maraming napulot ang ating mga viewers. Thank you very much. Salamat po. Thank you very much po Thank for you. inviting me. Maraming salamat, Father Dags, sa pagbabahagi ng iyong makabuluhang kwento ng bokasyon at pananampalataya. At sa ating mga manonood, tandaan, sa bawat hamon ng buhay, nariyan si Mama Mary at ang Santo Niño upang gumabay sa atin. Maraming salamat sa pagsama sa 3 espesyal na episode. Ako po si Romar Chuka at ito ang Mama's Boys.